Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Sa isang paaralan na puno ng karahasan, may isang estudyante na hindi nagsasalita, pero kapag nagalit, kahit buong gang, kaya niyang pabagsakin mag-isa. Pero ang hindi nila alam, may mas madilim pa siyang plano. Sa isang high school na bantog sa tindi ng karahasan sa buong Korea, karaniwan ang nasisiyahan ng mga basag ulo na apihin ang mahihina upang ipakita ang kanilang kapangyarihan. Ngunit nagkaroon ng kakaibang katahimikan nang dumating ang isang bagong transfer student, isang estudyanteng ayaw nilang kantiin. May mga bali-balitang nakapatay daw siya ng tao sa kanyang huling pinasukan. Lumipas ang isang taon, at si Siyun ang nangungunang estudyante sa paaralan. Nakatuon lang siya sa pag-aaral at halos hindi nakikipag-ugnayan sa iba. Isang bully, si Yang Bin, ang hindi nagustuhan ng pananahimik ni Siyun, kaya sadyang ginulo niya ito para pigilan sa pag-aaral. Lumingon lang si Siyun at malamig na binalaan si Yang Bin na mag-ingat sa susunod. Gusto siyang ipahiya ni Yang Bin, ngunit nawala siya sa sarili, napatulala. Kinutya niya si Siyun, sinasabing hindi ito matitiis ng lahat ng kanyang mga kaklase. Nanatiling kalmado si Siyun at sinabihan si Yang Bin na gugulin ang kanyang oras sa pagsasaulo ng mga salitang Ingles sa halip na maghanap ng gulo. Sa sandaling iyon, ilang miyembro ng baseball team ang sumugod sa silid-aralan. Hinahanap nila ang isang batang lalaki na nagngangalang Suho. Si Suho, na halos tulog na, ay hindi maintindihan ang nangyayari. Sinabi ng pinuno na ninakaw ni Suho ang kanyang kasintahan at pagkatapos ay inutusan ang kanyang koponan na bugbugin siya. Ngunit, hindi madaling pakisamahan si Suho. Dati siyang boksingero at tinalo niya ang buong koponan ng mag-isa. Pagkatapos ng away, kinuha ni Suho ang lalagyan ng lapis ni Siyun at humingi ng paumanhin. Bago ang klase sa PE, may nagtapon ng damit pang gym ni Siyun sa basurahan. Hinala niya ay si Yang Bin ang gumawa nito para pagmukha siyang masama. Natawa ang mga alipors ni Yang Bin sa pagtakbo ni Siyun, tinawag itong zombie at ginaya pa siya. Nenas si Siyun kay Suho kaya binato niya ito ng sapatos para patahimikin. Ang lalaki, natakot sa mga kamao ni Suho, ay tahimik na pinulot ang sapatos at ibinalik ito. Pagkatapos ng klase, binalaan ni Siyun si Yang Bin na itigil na ang pang-iistorbo sa kanya. Hindi natiis ni Yang Bin ang ugali niya at inutusan ang kanyang alipors na turuan siya ng leksyon. Dumating ang isang guro sa tamang oras para pigilan ito. Nagsinungaling si Yang Bin at sinabing naglalaro lang sila. Binulungan niya si Siyun na kung mayroon siyang anumang kakulangan, hindi siya makakapagkolehiyo. Walang nagawa si Siyun kundi aminin na nagbibiro lang sila. Kinabukasan, isang transfer student na nagngangalang Bom Se-ok ang sumali sa klase. Lumapit ang mga masasamang estudyante kay Bom Se-ok, sinusubukang takutin ang bagong dating. Dumating si Siyun at sinabihan si Yang Bin na umalis sa kanyang upuan. Naging tensyonado ang hangin. Kumuha si Siyun ng panulat mula sa mesa para protektahan ang sarili. Nagising si Suho at binalaan silang tumahimik. Hindi nang ahas si Yang Bin na makipag-away kay Suho, kaya nag-aatubili siyang umalis. Ngunit nainis siya sa pagsuwi ni Siyun kamakailan. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano parurusahan ang tusong lalaking ito. Ipinaalala sa kanya ng kanyang alipors na ang mga grado niya ang pinaka-importante kay Siyun. Agad na nakaisip ng ideya si Yang Bin. Bumili siya ng sticker mula sa isang nagtitinda ng droga na nagdudulot ng pagkahilo sa mga tao kapag dumampi sa balat. Bago ang pagsusulit, pinagbantaan ni Yang Bin si Bom Se-ok na ilalagay ang sticker sa leeg ni Siyun. Naalala ni Bom Se-ok ang kanyang nakaraan bilang isang bully. Wala siyang nagawa kundi sundin ang utos ni Yang Bin. Di nagtagal, nagsimulang gumana ang gamot. Nagdilim ang paningin ni Siyun. Nagmadali siyang pumunta sa banyo at binuhusan ng tubig ang kanyang mukha para manatiling gising. Pagbalik niya sa kanyang upuan, hinaplos niya ang sticker sa kanyang leeg at naunawaan ang lahat. Kaya naman patuloy niyang sinampal ang sarili upang manatiling gising. Pagkatapos ng pagsusulit, ibinigay na ng guro ang mga tamang sagot. Nakita ni Siyun na mali ang isang tanong niya kaya nagalit siya ng husto. Nais sanang magpaliwanag ni Bom Se-ok ngunit hindi niya alam kung paano. Alam ni Siyun na may nagsabi sa kanya na gawin iyon. Naglakad siya papunta sa likuran at ginamit ang ikalawang batas ni Newton para hampasin ng malakas si Yang Bin at ang kanyang alipors. Natigilan ang klase, natakot sa nagngangalit na si Siyun. Pinigilan siya ni Suho para maiwasan ang mas malaking pagkakamali.
Hindi ito pinansin ni Siyun at ibinaling ang kanyang galit kay Suho. Hindi napigilan ni Suho at sinuntok siya palayo. Tapos, dumating ang guro sa tamang oras. Nagmamadaling sinabi ni Suho na sinusubukan niyang putulin ang away. Nakita ng nanay ni Yang Bin ang anak niyang nasaktan ng ganito at nagbanta na ipapadala si Siyun sa isang juvenile detention center. Ngunit hindi natakot si Siyun sa banta. Hinugot niya ang sticker. Nang makitang hindi umamin si Yang Bin, itinapon ni Siyun ang laman ng kanyang backpack. Sa loob, mayroon ngang isang kahon ng mga gamot. Ngayon, natigilan ang ina ni Yang Bin. Dahil nagiging hindi na makontrol ang mga bagay-bagay, mapipilitan ng huminto sa pag-aaral si Yang Bin. Kinabukasan, nilapitan ng mga tauhan ni Yang Bin si Siyun. Ngunit lahat sila ay mga bully na nang-aapi sa mga mahihina. Gumamit lang si Siyun ng panulat para takutin sila. Pero hindi yun bibitawan ni Yang Bin. Pumunta siya sa kanyang tagapagtaguyod, si Sektae. Si Sektae ay isang gangster na kumikita sa pamamagitan ng panghihiram ng pera at pagbebenta ng droga. Habang pauwi si Siyun galing paaralan, hinaranggan nila ang kanyang daan. Sinampal siya ni Sektae at saka inilayo. Gustong bumawi si Bom si OK sa kanyang naunang pagkakamali, kaya humingi siya ng tulong kay Suho. Ngunit tumanggi si Suho, sinabing kailangan niyang magtrabaho ng part-time. Nag-alok si Bom si OK na bayaran si Suho ng doble para sa part-time na trabaho. Parang bastos, pero nagustuhan ito ni Suho at agad na nagpasalamat. Sa sandaling iyon, naharap ni Siyun ang kanyang pinakamalaking krisis. Mabilis na tumatakbo ang isip niya. Ang tatlong lalaki sa kaliwa ang kailangan niyang harapin agad. Duwag ang dalawang nasa kanan, kaya hindi niya muna sila pinansin. Ang pinakamalaking problema ay si Sektae. Kailangan niya munang kumilos. Mabilis na tumugon si Sektae at hinarang ang kanyang panulat, ngunit hindi doon natapos ang lahat. Kinuha ni Siyun ang isang paso ng bulaklak at inihagis ito. Mabilis niyang pinabagsak ang tatlong lalaki sa kaliwa gamit ang kanyang backpack. Ang dalawa sa kanan, gaya ng hula niya, ay tumabi lang. Sinubukan ni Sektae na iligtas ang kanyang sarili mula sa panganib, kaya't sumugod siya at inihagis si Siyun sa lupa. Sinipa ni Yang Bin si Siyun ng malakas at pinlano niyang sirain ang mga kamay nito upang hindi na ito makapag-aral muli. Sakto namang dumating si Suho. Hinailan niya si Siyun patayo at binalaan ang iba na tumigil sa kanilang ginagawa. Nang paalis na sila, biglang sumugod si Sektae. Mahusay lumaban si Sektae at nagkaroon ng bahagyang kalamangan. Sinimulang bugbugin ng iba si Siyun. Kumuha si Yang Bin ng bote ng salamin at galit na lumakad papunta kay Siyun. Dumating si Bom say OK sa tamang oras upang pigilan si Yang Bin. Pagkatapos ng lahat, sabay-sabay na kumain ang tatlo. Naging bukas sila sa isa't isa at naayos ang mga dati nilang hindi pagkakasundo. Dahil dito, naging mabuting magkakaibigan sila. Ngunit napahamak si Sektae. Nagalit ang pinuno ng gang dahil hindi niya kayang pigilan ang tatlong estudyante. Nakaramdam siya ng matinding pagkapahiya. Kalaunan, nagkunwari siyang dinala si Sektae sa doktor, ngunit ang totoo, inutusan niya si Yang Bin na akitin palabas ang tatlong estudyanteng iyon. Pumunta si Siyun sa isang convenience store para bumili ng payong at hindi sinasadyang nakilala ang tagasunod ni Sektae na si Yang Yi. Nang walang nakatingin, nagnakaw si Yang Yi ng lipstick. Labis na nagulat si Siyun. Upang hindi mahuli, nagpanggap si Yang Yi na kasintahan niya at mabilis na umalis. Pagkatapos ay hinailan niya si Siyun para kumain kasama niya. Naakit si Yang Yi sa lamig ng pakikitungo sa kanya ni Siyun kaya kinuha niya ang numero nito nang hindi nagtatanong. Kinabukasan sa paaralan, muling nilapitan ni Yang Bin si Siyun. Lumuhad siya at nagmakaawa kay Siyun na magpatotoo na hindi sa kanya ang mga droga, o kaya ipapadala siya sa juvenile detention center. Nalungkot si Bom say OK at hinikayat niya si Siyun na tumulong, dahil hindi naman iyon ganoon kalaking bagay. Ngunit lahat ng iyon ay bahagi ng masamang plano ni Yang Bin. Dinala niya ang tatlong batang lalaki sa isang underground parking lot. Naghihintay na roon ang buong barkada ng gang. Lumapit ang pinuno ng gang at pinagbantaan sila, sinasabing mayroon silang 3 araw para makahanap ng $100,000 o kaya'y mapapahamak sila ng husto. Ginawa pa niyang halimbawa si Suho sa pamamagitan ng paghiwas sa braso nito gamit ang isang kutsilyo. Sa sumunod na 3 araw, mahigpit na binantayan ng grupo ang tatlong magkakaibigan. Labis na natakot si Bom say OK.
Kaya nagnakaw siya ng pera mula sa kanyang bahay, umaasang matatapos ang sitwasyon. Pero hindi pumayag ang dalawa pa sa kanilang plano. Nagpasya si Siyun na tumawag ng pulis dahil palihim na siyang nagsimula ng pag-iimbestiga sa mga krimen ng pinuno ng gang. Nalaman niya kay Yang Yi na sangkot ang pinuno ng gang sa pagbebenta ng droga, sa pilitang pagpapautang sa mga estudyante na may mataas na interes, at pagpapatakbo ng ilegal na website para sa pagsusugal. Nakatago ang lahat ng mahahalagang ebidensya sa opisina ng pinuno ng gang. Alam ni Suho na hindi sapat ang mga litrato at patunay. Kailangan nilang mahuli ang amo habang nasa akto. Kaya napagdesisyonan niyang siya na lang ang maging pain. Sinabi ni Suho sa amo na maaari niyang hikayatin ang lahat ng mga estudyante na mag-sign up para sa kanyang site ng pagsusugal, at gawing isang malaking kasino ang paaralan. Interesado ang amo at agad na inilayo si Suho para sa mas malalim na usapan. Pagdating nila sa isang pribadong lugar, mabilis na ipinadala ni Suho ang lokasyon kay Siyun. Para sa kanyang kaligtasan, hiniling ng amo na tingnan ang telepono ni Suho. Tumanggi si Suho, sinabing pinahahalagahan niya ang privacy, ngunit binugbog siya. Kinuha ng amo ang kanyang telepono at nalaman na isa itong patibong paparating na ang mga pulis. Pagbukas pa lang ng pinto ng pinagtatagwan ng mga miyembro ng gang, dumating na si Bum si OK. Nag-aalala siyang baka nasa panganib si Suho, kaya nagpasya siyang lutisin ito gamit ang pera. Hindi na naghintay ng paliwanag ang gang boss at kinaladkad na rin siya palayo. Di nagtagal, dumating si Siyun kasama ang mga pulis. Nag-doorbell sila, pero walang sumasagot. Kung walang warrant, hindi sila maaaring pumasok ng may dala lamang na ilang litrato. Pagkaalis ng mga pulis, umakyat si Siyun sa pader para mag-check. Sa loob, magulo ang lugar. Dugo sa sahig, naubos ang laman ng ligtas. Ang mas malala pa, hindi na makontak ang telepono ni Suho. Samantala, pinaghihinalaan ng amo si Yang Yi na siya ang snitcher, at inutusan si Sekte na dalhin siya rito. O kaya naman, pahihirapan niya ang nakababatang tauhan ni Sektae. Sinabihan ni Sekte si Yang Yi na magtago ng ilang araw at pumuntang mag-isa para makipagkita sa amo. Agad na kinontak ni Yang Yi si Siyun at i-on ang location sharing. Pagkatapos ay naabutan niya si Sekte at nagpasyang harapin ang gulo kasama ito. Pumunta sila sa isang abandonadong amusement park. Sinabi ni Sekte na siya ang mananagot sa lahat ng bagay. Binugbog siya ng amo gaya ng gusto niya. Pagkatapos noon, sina Suho at Bum-su naman ang nag-usap. Plano ng amo na isisi ang lahat sa nakababatang tauhan ni Sektae. Dahil wala pa siyang 14 na taong gulang, hindi siya makukulong. Sawa na si Sekte sa ganitong buhay at nagpasyang labanan ng amo. Pantay ang kanilang pagkakapantay-pantay noong una. Pagkatapos ay bumunot ng kutsilyo ang amo at sinaksak si Sektae. Sinugod siya ni Yang Yi mula sa likuran at kinuha ang kutsilyo. Nagalit ang amo at hinawakan siya sa leeg. Biglang tumunog ang sirena malapit sa kanila. Dumating din si Siyun. Tumakbo ang amo bago pa dumating ang mga pulis. Ngunit nang kinakalagan ni Siyun ang kanyang mga kaibigan at pinalalaya sila, bumalik ang amo. Tunog lang mula sa telepono ang sirena. Isang malaking away ang sumiklab sa pagitan ni Suho, Siyun, at ng grupo. Nanood lang si Bum-su mula sa malayo. Sakto namang dumating ang mga totoong pulis. Muling umiwas ang amo. Hinabol siya ni Siyun, sinusubukang patayin ito, ngunit labis siyang nabugbog. Dumating si Suho at sumali sa laban, ngunit hindi pa rin nila siya matalo. Ginamit ni Siyun ang kanyang talino para lumikha ng butas, at sinipa ni Suho ang amo hanggang sa mawalan ito ng malay. Natanggap ng pinuno ng gang ang parusang nararapat sa kanya. Ang ama ni Bum-su ay isang kongresista, at ang kanyang sekretarya ang humawak ng lahat. Nakuha ng pinuno ng gang ang nararapat sa kanya. Pagkatapos, nagkaayos sina Siyun at Sekte at napagkasunduang magkita para sa hapunan balang araw. Sa labas ng istasyon ng pulis, nakita ni Siyun si Yang Yi na balisang naghihintay at sinabi niya rito na si Sekte ay ayos lang sana. Pagkatapos ay sumama si Yang Yi sa kanya sa ospital para bisitahin si Suho at humingi ng taos-pusong tawad. Matapos ang lahat ng ito, mas lalong tumibe ang kanilang relasyon. Sa unang pagkakataon, masayang ngumiti si Siyun. Pero pag-uwi ni Bum-su, marahas siyang pinarusahan ng kanyang ama. Sumikat silang tatlo sa paaralan dahil sa kanilang mga ginawa.
Ngunit sa halip na maging masayang wakas, ang kanilang pagkakaibigan ay nagsimulang masira. Simula nang sumali sa kanila si Yang Yi, pakiramdam ni Bong-soo ay napag-iwanan siya. Sinundan nina si Yoon at Suho si Yang Yi sa social media, ngunit hindi siya. Nagsimulang sumama ang loob ni Bong-soo at nagsimulang kamuhian si Yang Yi. Nang araw na iyon, biglang nagalit si Bong-soo at sinabihan ang may ingay na mga kaklase na tumahimik. Kinukutya siya ng isang batang lalaki, sinasabing kasabwat lang siya ni Suho at si Yoon. Wala nang iba pa. Mabilis na humarap si Yoon para pigilan ang away at hinayla ni Suho si Bong-soo palayo. Pero ibinuhos ni Bong-soo ang kanyang galit sa kanyang mga kaibigan, na nag-iwan sa kanila na naguguluhan. Pagkatapos noon, nagkulong si Bong-soo sa kanyang kwarto buong araw. Nag-alala sina Suho at si Yoon at nagpas siyang bisitahin siya. Sinamantala ni Bong-soo ang pagkakataong iyon para sabihin ang kanyang mga problema. Matagal na siyang binugbuli sa paaralan, kaya nga siya lumipat. Noong huling beses sa karaoke, nakasalubong niya ang mga dati niyang bully, na nagpabalik sa lahat ng masasamang alaala. Kamakailan lang, walang tigil siyang ginugulo ng mga bully. Hindi niya maintindihan kung ano ang nagawa niya para maranasan niya ito. Sinabi ni si Yoon na wala siyang ginawang masama. Ang problema ay ang mga bully. Para malutas ito, inanyayahan ni Suho ang mga bully na magkita. Naglakas loob si Bong-soo at sinabihan silang humingi ng tawad. Tumawa ang isang lalaki at nagtanong kung gusto niyang balikan ang mga magagandang araw. Hinawakan ni Suho ang tenga nito at pinilit siyang humingi ng tawad. Pero hindi naramdaman ni Bong-soo na taos puso ang paghingi ng tawad kaya't sinampal niya ito. Agad na gumanti ang lalaki. Tuluyan nang nagalit si Bong-soo at gusto niya itong patayin. Mabilis siyang hinayla palabas ni Suho. Binalaan ni si Yoon ang mga bully na layuan si Bong-soo mula ngayon. Pero sawang-sawa na si Bong-soo na kontrolado siya ni Suho. Tumanggi na siyang maging katuwang niya. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagwakas sa kanilang pagkakaibigan. Pagkalabas ni Bong-soo ng karaoke room, hinabol siya agad ng mga bully. Sa sandaling iyon, nakita ito ng mga kasamahan ni Yang Bin. Ayaw nilang binubuli ng iba ang kanilang kaklase. Kaya kinaladkad nila ang mga bully papunta sa parking lot at binugbog. Sinamantala ni Bong-soo ang pagkakataon para ilabas ang lahat ng kanyang galit. Hindi siya napigilan ng mga kasamahan. Nagpalakpakan sila at naghiyawan. Anggan ng pakiramdam ni Bong-soo. Sinundan niya sila sa isang nightclub at nagambag pa ng 500,000 won para ipambili ng inumin ng lahat. Sa gitna ng kanilang mapanlinlang na pambabula, nagsimulang mawala si Bong-soo sa kanyang sarili. Nang mga sumunod na araw, nagsimulang lumapit si Bong-soo sa mga masasamang estudyante. Hindi lang siya natutong manigarilyo, kundi pumupunta rin siya sa mga nightclub araw-araw. Nag-alala si Yoon na baka ginagamit lang ng mga pasaway na estudyante si Bong-soo bilang kanilang personal na ATM. Pero inakala ni Suho na si Bong-soo ang gumamit sa mga masasamang estudyante para makuha ang respektong gusto niya. Isang araw habang nanananghalyan, pumila si Bong-soo at ang mga pasaway na estudyante. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpigil si Suho at binugbog niya si Bong-soo. Dahil sa kahihiyan, hindi ito kayang bitawan ni Bong-soo. Plano niyang magbayad ng isang tao para makipag-ugnayan kay Suho. Ipinakilala ni Yang Bin kay Bong-soo ang isang propesyonal na boksingero. Nag-alok si Bong-soo ng $1,000,000 at agad na pumayag ang boksingero. Nagplano rin si Yang Bin na gumawa ng ilang maruruming trick. Nang naghahatid ng pagkain si Suho, palihim nilang pinuputol ang mga linya ng preno ng kanyang motorsiklo. Nasaktan si Suho dahil nawala ng preno at siya ay nahulog, na nagdulot ng pinsala sa kanyang kanang binti. Alam ni Suho na si Bong-soo ang nasa likod ng lahat ng ito. Pagkatapos ng klase, binalaan ni Suho si Bong-soo na huwag siyang tingnan dahil naiinis siya. Tinanong ni si Yoon kung ano ang nangyari. Ayaw siyang hilahin ni Suho, kaya't hindi na lang siya nagsalita. Nang gabing iyon, nagkataong nakita ni si Yoon ang text ni Bong-soo kay Suho. Dinukot ni Bong-soo ang batang si Yi at sinabihan si Suho na pumunta sa isang lugar. Para hindi na muling masaktan si Suho, palihim na binura ni si Yoon ang mensahe. Gumawa siya ng dahilan at pumunta mag-isa. Maingat na pinagmasdan ni si Yoon ang lugar, pagkatapos ay gumawa ng plano bago dumating ang mga kalaban. Ang unang laban ay sa escalator. Matapos makita ang batang si Yi na ligtas na nakatakas, agad na tumakbo si Yoon sa ibang direksyon.
Pero naabutan siya ng batang si Bean. Nakakita si Siyun ng tambak ng basura at nagkaroon ng ideya. Gumamit siya ng dayap para bulagin ang mga ito, pagkatapos ay isa-isang tinamba ang mga ito. Pagkatapos ay sumulpat ang boksingero at madaling tinalo si Siyun, na iniwan itong walang kalaban-laban. Si Yang Bin, na nagmakaawa kanina, ay mayabang na binugbog si Siyun. Tumakas lang sila nang may nagsabing paparating na ang mga pulis. Hindi sinabi ni Siyun ang totoo sa mga pulis. Gusto niyang bigyan si Bamsu ng pagkakataong magbago at ayaw niyang mag-alala si Suho. Kinabukasan, nakita ni Suho na hindi pumasok sa paaralan sina Siyun at Bamsu. Kahit sinubukang itago ni na Siyun at ng batang si Yi ang away, nalaman pa rin ito ni Suho. Narinig niya ang mga pasaway na estudyante na nag-uusap sa rooftop. Sa ilalim ng panggigipit ng mga kamao, inamin ng mga masasamang estudyante ang lahat. Nagkunwari si Suho na walang nangyari at binisita si Siyun. Nang makitang itinago ni Siyun ang kanyang nasugatang kamay, pinigilan ni Suho ang pagluha at ipinaalala sa kanya na dumalo sa pagsusulit bukas. Samantala, nalaman ng kongresista na ang kanyang anak ay nagdulot ng malaking gulo at pinagalitan ito ng husto. Pagkatapos ay sinabihan niya ang kanyang assistant na bantayang mabuti si Bamsu. Matapos makita ang mensahe ni Suho, nagpasya si Bamsu na tuluyan ng tapusin ang laban. Binayaran niya ulit ang boksingero at tinawagan si Suho para magkita sa boxing gym. Matapos marinig ang balita, agad na ipinaalam ng batang si kay Siyun. Isang matinding laban ang malapit ng sumiklab sa boxing gym. Bilang paggalang sa kanilang pagkakaibigan, humingi ng tawad si Suho kay Bamsu, sinusubukang gisingin ang kanyang konsensya. Ngunit si Bamsu ay nabulag ng puot. Tumigil na sa pagiging mabait si Suho at sinampal siya ng malakas, sinasabing nakakaawa talaga siya. Hindi na makapaghintay ang boksingero na lumaban. Nag-warm up muna si Suho, saka pumasok sa ring. Magkabilang panig ay malakas, ngunit hindi nagtagal ay nanguna si Suho. Sinimulan ng boksingero na hampasin ang nasugatang kaliwang binti ni Suho at kinontrol ito. Mabilis na nakapag-adjust si Suho, pero natisod siya ng isang tao sa labas ng ring. Sinamantala ng boksingero ang pagkakataon at nagpakawala ng isang nakamamatay na suntok. Pumunta si Bamsu sa ring at sinisi si Suho sa palaging pagmamaliit sa kanya. Sinabihan siya ni Suho na itigil na ang pagsisi sa iba sa lahat ng bagay. Nagalit si Bamsu at ibinuhos ang lahat ng kanyang galit. Sumali rin ang iba at sinimulang bugbugin si Suho. Pagdating ng sekretarya, tila tumigil sa paghingi ng hininga si Suho. Dahil sa takot sa gulo, ang iba ay nagsitakbuhan palayo. Nang makitang malapit ng mamatay ang kanyang dating kaibigan, biglang natauhan si Bamsu at inamin na kasalanan niya ang lahat. Dinala ng sekretarya si Bamsu bago dumating ang mga pulis. Nang magtanong ang mga pulis, nagsinungaling ang mga masasamang estudyante gaya ng sinabi sa kanila ng sekretarya. Sabi nila ay magkasama silang nag-eehersisyo, at hinimiti si Suho habang nagpapahinga. Samantala, hinahanap ni na Siyun at Yang Yi si Suho. Para maitago ang katotohanan, ginamit ng sekretarya ang telepono ni Suho para i-text si Siyun. Kinabukasan, nakatanggap si Siyun ng tawag mula kay Yang Yi pagkatapos ng kanyang pagsusulit. Nagmadali siyang pumunta sa ospital at nakita si Suho na walang malay sa kama. Nag-alok si Yang Yi na manatili at alagaan si Suho, sinasabi kay Siyun na bumalik at tapusin ang kanyang mga pagsusulit. Bago umalis, tiningnan ni Siyun si Suho at nagpas siyang maghiganti ng mag-isa. Kinabukasan, pumasok si Yang Bin sa klase at nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Bago pa siya makapag-react, dumating si Siyun at binugbog siya. Kumuha si Siyun ng panulat at pinilit si Yang Bin na sabihin sa kanya kung nasaan ang boksingero. Dahil sa takot, mabilis na ipinakita ni Yang Bin ang isang video mula sa kanyang katulong para patunayang wala siya roon. Matapos itong mapanood, nagpasya si Siyun na tugisin ang bawat umaatake. Ang unang target ay ang boksingero. Sinubukan ni Siyun na palihim na atakehin ngunit nabigo. Pagkatapos, gamit ang mga galaw sa pakikipaglaban, tinuruan siya ni Suho. Niyaya niya ang boksingero na magkamali at nanalo sa laban. Kahit nagmakaawa ang boksingero, pinagbayaran pa rin niya ang kanyang ginawa. Kasabay nito, natagpuan ni Yang Yi si Bam Sayek at tinanong kung bakit niya sinira ang buhay ni Suho.
Sinisi ni Bam Saek si Yang Yi, sinabing ang presensya nito ang sumire sa kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos, sumunod siya sa kanyang ama papuntang paaralan para ay proseso ang kanyang paglipat. Pumasok si Siyun sa klase, puno ng pasa. Binugbog niya ang dalawang kasamahan hanggang sa hindi na sila makalaban. Sa huli, si Bam Saek naman ang sumagot. Pero hindi siya lalaban at hahayaan na lang siyang parusahan ni Siyun. Tinanong ni Siyun kung bakit niya ginawa iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito na lang natapos ang kanilang matalik na pagsasama. Hindi rin alam ni Bam Saek pero inisip niyang maiintindihan ito ni Siyun. Sa huli, hindi kayang saktan ni Siyun ang isang dating kaibigan. Lumabas siya ng silid-aralan at sinuntok ang salamin para mailabas ang kanyang galit. Natataranta na nakapasok si Siyun sa ospital. Sa isang tulala, nakita niyang nagising si Suho at kinutya siya na parang baliw. Pero lahat ng iyon ay nasa isip niya lang. Kalaunan, nag-aral si Bam Saek sa ibang bansa. Sinisi ni Yang Yi ang sarili niya sa lahat. Pagkatapos humingi ng tawad ay umalis na siya. Gusto ng kongresista na ipadala si Siyun sa kulungan ng mga kabataan. Pero para pagtakpan ng krimen ng kanyang anak, pinilit niya lang si Siyun na lumipat ng paaralan. Walang paaralan sa Seoul ang tumanggap sa kanya, maliban sa isang kilalang-kilala na si Yoon Jang-hai. Noong unang araw niya, isang bully sa klase ang nakipag-away sa kanya. Pero hindi alam ng Maton kung gaano talaga kadelikado si Siyun. Malapit na.